Magandang umaga po. At ito'y magbablog lang ako sandali para patunayan po na nagsisinungaling ang mainstream media saka yung ibang mga vloggers na gustong-gusto maaresto at mapahiya si Harry Roque ay hindi pala naaresto. Ganito pa pala ang totoong kwento. Ang ginawa niya, dahil nga sa nalaman niya na kinansila na ng korte sa Pasig ang kanyang pasaporte. So ang ginawa ni Harry Roque ay lilipat siya ngayon sa bansa na kung saan siya nag-apply ng tinatawag na asylum. Ano ba yung asylum? Para maintindihan nyo, ano ba yung asylum? Ang asylum po ay isang proseso sa mga bansa, kahit saang bansa, kahit sa Russia meron yan, na kung saan magpipetisyon ka sa bansa, kahit saang bansa, kahit ikaw ay hindi ka mamamayan ng bansang iyon, yun ay binibigay na karapatan sa kahit sinumang tao na magsampa ng petisyon sa alinmang bansa para humingi ka ng tulong sa bansang iyon na papayagan kang tumira sa kanilang bansa sapagkat ikaw ay pinipersecute o minamaltrato sa iyong sariling bansa. Kaya ang nangyari kay Harry Roque, according sa kanya, ay siya po ay ginagawan-gawan ng kaso na trafficking. Yan ang kanyang aligasyon. Kaya at gusto siyang arestuhin at gustong pahirapan sa Pilipinas at ang dahilan niya na binigay ay politika. Politika ang dahilan kung bakit siya kinakasuhan at dahil sa politika yun po ay mapapatunayan na siya naman ay kakampi ni Duterte. At dahil hinuli si Duterte at nandoon ngayon sa the Netherlands, mapapatunayan ngayon na kakampi siya ni Duterte sa politika. At dahil kakampi niya si Duterte, siya ay inuusig na wala namang dahilan. Ang ibig po sabihin ng persecution ay yung pag-uusig sa isang tao na wala man lang legal na dahilan. Ang argumento po ni Harry Roque, simple lang po, siya po ay sa pilitang binibigyan ng problema na maaresto, makulong, na wala namang basihan. Yan ang persecution. So ngayon, yan ang argumento ni Harry Roque. Ngayon kung tanungin natin kung totoo ba, meron kasi sa kabilang banda naman, yung gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng tao na si BBM na kurakot numero 1, na nakakuha ng 2 billion a month kay Saldi ko na kanyang tao noon at nanghingi pa ng additional na 100 billion na insertion ay sabi nila may kaso laban kay Harry Roque. So ang kasong sinampa po kay Harry Roque ay ganito. Nalaman ano ba na siya ay nag-aabogado sa kumpanya nila ni Cassandra Leong na may South, basta may pangalan ba sa kumpanya ni Cassandra Leong, siya nag-abogado na kung saan sinampahan niya ng kasong eviction or ejectment yung ibang na umuupa ron. Siyang abogado ni Cassandra Leong. Additionally, nag-abogado rin siya nung nagbayad si Cassandra Leong ng kanilang utang sa PAGCOR at lumitaw din doon si Harry Roque. In other words, ako po ay dating abogado. Tinanggalan po ako ng lisensya ng Supreme Court dahil po sa ako ay nag-post sa Facebook ng isang reklamong ginawa ko na plunder laban kay Congressman Dinan Hernandez. At ang kasama niyang kinasuhan ko ay nagreklamo ng disbarment laban sa akin at ako daw ay nagsinungaling. Pero hindi naman po kasinungalingan yon. Nang sinabi ko siya ay back chairman. Anyway, that is not the story here. Ang story dito is ganun ang ginawa kay Harry Roque na
siya ay nag-abogado lamang. Pero ang teorya naman ng mga tao ni Bongbong, lalo kaibigan ko rin si Gilbert Cruz na hepe dati ng PAOK at saka si Dr. Winston Casio. So kinasuhan nila ng trafficking na non-bailable. Ang ibig mong sabihin ng trafficking, yung kumukuha ka ng ibang mga tao kahit saang lugar, dinadala mo sa loob ng Pilipinas kahit saan man, at ang pakay, ang tao'y ginagamit mo, pinapahirapan mo. At nagkaroon ka ng labor discrimination, labor torture, at kung ano man. At pwede mo rin minsan, kung kumukuha ka ng babae, nilalagay mo sa sexual abuse. So, yan po ang trafficking. In short, napatunayan naman na mayroong mga namatay doon sa Purak, Pampanga na Pogo. So, maraming namatay, natagpuan. So, yung mga namatay na yon ay, kung ikukonek mo, kung mapatunayan na yung mga namatay ay galing sa mga taong kinuha sa Pogo, na siyang Pogo ay nirecruit na mga Chinese na mga may-ari mula China at mula sa ibang bansa. At pwede siya maging trafficking kasi nga hindi naman pala totoong trabaho. Kung trabaho man, may halo po siya na pamamatay ng tao. May halo po na iba, hindi lang pure na trabaho. So dahil si Harry Roque ay nag-abogado kay Cassandra Leong, yan ngayon ang kanyang connection dyan kung bakit sinampan siya na nakipagkutsaba daw siya sa tinatawag na trafficking. Ngayon, ang tanong, totoo ba yan? Well, kung ako tanungin mo, weak ang ebidensya laban kay Harry Roque, pero that's a matter of thing to be settled in court. Ang problema lang sa Pilipinas po kasi kapag kaaway ka ng kung sino naghahari sa politika, kahit po kulang ang ebidensya laban sa iyo, kakasuhan ka. At magkaroon ng tinatawag na warrant of arrest. At saka ganun din ang kaso ng nature ng kaso ng laban kay Alice Go, na kung maganda ng pagkadepensa ng abogado, kung ako nagdepensa doon, may ipapanalo ko po si Alice Go. Unang-una, ang hirap na mapatunayan na sabihin mo na may kinalaman o may partisipasyon si Alice Go sa pagre-recruit ng mga tao at dadalhin doon sa Pogo, doon sa likod ng munisipyo ng Bamban. Kung ako tanungin mo, ang problema na kasi dito, hindi transparent ang korte at saka nag-akusa, hindi nila pinost sa website para makita naman natin kung ano ba mga ebidensya laban kay Alice Go, laban kay Harry Roque, para malaman natin sa ating judgment call ng mga mamamayan kung totoo ba ang kaso o hindi. Yan po ang problema sa atin sa bansa natin. Kung sino lang po naghari, kahit kapanahon ni Duterte, ganoon din. Kung sino naghari, nakakasuhan na abuso ang power to accuse at saka may warrant of arrest pa. Hindi rin naka-escape dito sa paningin ko si Noynoy Aquino. May power to accuse siya, inakusahan niya si Corona, isa na yun sa kinakusahan niya si Corona. And it turned out in the end na tinanggal si Corona sa impeachment sa boto-boto ng mga senador, pero pagdating naman sa desisyon ng Sandigan Bayan ay absuelto si Renato Corona. So in short, peke pala, tama pala si Miriam Santiago at saka sino pa itong si Joker Arroyo at saka si BBM. Tatlo sila ang bumoto para i-absuelto si Corona. Tama pala yung tatlo na wala palang kasalanan si Corona kasi inabsuelto ng Sandigan Bayan si Corona sa kakulangan ng ebidensya. So, yan po, binabagit ko lamang yan para mabigyan lamang kayo ng tinatawag na idea na hindi pala ibig sabihin na kung inaksuhan ka na ay guilty ka. Hindi naman pala ibig sabihin na kung nagsintensyahan ka sa impeachment ay guilty ka. Hindi naman pala ibig sabihin na nakasuhan si Alice Goat na sentensyahan ay pwede pang maniwala mananalo yan. Depende kung mausisa ko yan, kung magtitiwala siya sa akin, ako mag-usisa ng kanyang kaso,
at pakausap sa akin ng abogado niya, malay mo maipapanalo ko pa yan. At ito naman kay Cassandra Leong, ang kanyang partisipasyon dyan, siya lumalabas ang may-ari ng mga building. At yung mga kumpanya ng Pugo ay umuupa sa kanya. Si Harry Roque naman, siya ay abogado ni Cassandra Leong sa patungkol sa mga pinapaupahang mga building sa Pugo companies. So in other words, yan po ay sa tingin ko lang ay magbibigay ng duda kung talaga bang may kinalaman sa trafficking na trabaho ng Pugo si Cassandra Leong at saka si Harry Roque. Si Harry Roque kasi abogado lamang siya. Kasi kung gano'n ang abogado ay kakasuhan sa lahat, wala na pong mag-aabogado. Wala na mag-abogado sa mga akusado. At bawal naman po sa ating konstitusyon na sentensyahan ang mga akusado na walang abogado. So, well, tingin ko lang yan na walang kaso laban kay Duterte. At naniniwala ako na persecution talaga, walang kaso laban sa kanya. Ang naging pagkakamali niyan, he happened to be in the wrong place at the wrong time na hindi niya kakampi ang kumakaso. Pero kung ako tanungin mo, pure hanap buhay lamang ang ginawa ni Harry Roque. Naghanap buhay sa kay Cassandra Leong. Ngayon, kay si Cassandra Leong, ganun din, ang tingin ko ay wala siyang partisipasyon dyan, kundi yung mga Chinese na boss ng mga Pugo na umuupa sa kanila. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang sitwasyon sa Pilipinas. Kung sino naghahari, kaso na kaso. Kawawa naman ang mga biktima. So, in other words, ako'y nilalatag ko sa inyong katotohanan na nangyayari para naman maintindihan ninyo kung ano talaga pala ang meron tayo sa Pilipinas. Well, kasunod kung bakit ko naman nilalatag yan, nais ko lang kasi ipahiwatig sa inyong isipan na dapat panahon na po na palitan natin ang sistema ng katarungan natin. Gayahin po natin sa American system na kung saan ang pwede lang umakusa doon ay yung grand jury, hindi piskal. Ano yung grand jury? Ang grand jury po doon sa Amerika, sa bawat lalawigan, bawat state o bawat county ay inuutos ng kanilang konstitusyon na dapat bumuo ng tinatawag na grand jury o kung tawagin na grand jury na buuin ng 25 katao na pinili sa mamamayan. At bago madesisyonan kung sino pipiliin, ini-interview mo na yan. At ang pagpili ay random. Ibig sabihin, tinatambyulo. At most likely, pinipili po yan sa American system, pinipili po yan galing sa mga botante at galing din sa mga residente na hindi botante. Kasi maraming residente rin sa Amerika na hindi American citizens. So, ganun ang sistema nila. Tapos, ang mapili na 25 with one alternate ay magsiservisyo ng 6 na buwan. Papalitan sila ng bagong napili every 6 months. Sa kada korte naman, pag may hearing na nangyari, pag ang magdesisyon kasi niyan, sa halimbawa kung sinong kasuhan, yung mga grand jury magdesisyon. At kung may pasa na sa korte, ang korte naman obligado naman magbuo ng trial jury na buuin ng 12 na tao na nirapol din sa probinsya nila kung may probinsya man sila tinatawag o sa lungsod nila. Ganon din sa Pilipinas ang gusto ko mangyari. Panabunutan at kukuha ng 12 na may isang alternatibo na tao. Saka sakali may magkasakit siyang upo. Pero itong mga member ng trial jury kung tawagin, ang pangarap ko magkaroon lamang ng isang araw na paglilitis, ipresenta na lahat ng ebidensya. Pagkatapos sa hapon, hindi makauwi yung mga napili na mga hurado. Hindi sila pwede makauwi hanggat hindi sila magdesisyon kung guilty o hindi yung kinakasuhan. Yan ang gusto ko mangyari. Kaya yan po dahilan na mula noong July 4, 1776 na taon, nung itinayo ang United States of America sa state of Pennsylvania, ay maunlad ang Amerika sa pagninegosyo, ekonomiya, lahat walang kaparis, walang katulad sa buong mundo. Sapagkat po,
sila ang nagdesisyon ay tao. Halimbawa, may isang akusado sa kanila itim. Ang magiging jury dyan may minahurado, may kasamang itim na judges, may kasamang puti na judges, may kasamang mga brown skin na kagaya mga Pilipino. So, paulit-ulit yan mula nung panahon na itinayo ang United States of America noong July 4, 1776, hanggang ngayon maunlad ang Amerika. Ganon po dapat sana sundin natin. Well, dito naman kay Harry Roque, ang nagdesisyon naman para kasuhan niya ay ang Department of Justice na hawak naman ni Bongbong Marcos at panahon ni Remulla, na kung saan alam naman natin na galit na galit si Remulla kay Harry Roque. So, in all fairness, mas nakikita ko sa paulit-ulit sa mga press release na monitor ko lamang sa mga YouTube, mga palabas, na kahit yung siya sa hearing ng House Quad Committee, ay wala akong nakitang ebidensya na kasama si Cassandra Leong at saka si Harry Roque sa tinatawag na trafficking. Ang trafficking kasi na krimen ay manguha ka ng tao sa ibang lugar, dalhin mo sa isang lugar, at ang pakay mo, ang tao ay gawin mong alipin sa pagtrabaho, o di kaya alipin bilang magiging sex workers, o di kaya alipin kung white slavery. Yan lamang po. So, ang napatunayan dyan na mayroong mga namatay na mga Chinese na kinuha, inirecruit sa China at magtrabaho dito sa Bamban. Pero wala pa tayong nakita na pruweba sa interview na may kinalaman si Alice Go na siya mismo nag-uutos na mang-recruit. Kung ako tanungin mo, base po sa aking karanasan bilang abogado, may tinatawag po kasi na palakasan. Sa pagkataong ito, nakikita ko walang ebidensya laban kay Alice Go na siya mismo nagre-recruit ng mga tao. Walang ebidensya. Ako naniwala ko walang ebidensya. Kumbaga, ang naging kasalanan niya rito kung bakit sinama siya ay siya naging mayor, nagbigay ng business permits. Siya naging mayor, siya rin nagbigay ng building permits. At lumalabas na siya rin ang may-ari ng papatakbo at siya nagbabayad ng bayad sa kuryente. Ibig sabihin, lumalabas na siya yung boss ng lugar. Pero ang tanong, being the boss of the place, does it mean to say na siya rin ang utak na nagre-recruit? Siyempre, ibang tao yung nagre-recruit. That's why, hindi po ako naniniwala na kasama si Alice Go dyan. I'm just hoping na ayusin ang ating korte. Kaya hindi po ako naniniwala sa korte natin. Kasi kung korte na tao mismo nagdidesisyon, ay maniniwala ako na magiging patas ang desisyon. In this case, mas naniniwala po ako na talagang persecution. Nagkakaso lamang kay Roque, kay Cassandra Leong na walang ebidensya, kulang. Yan ang kinalulungkot ko sa Pilipinas. So ngayon, dito na tayo. May kaso. Nagpalabas ng warrant of arrest ang korte. Pagkatapos, nag-apply ngayon sila mula pa yun sa panahon ng DOJ pa si Remulla, hindi pa ombudsman. So nagsampa ng motion na ikansilahin ang passport ni Cassandra Leong at saka si Roque sa rason na sila ay fugitive. Ano ibig sabihin fugitive? Na tumatakbo sa batas. Okay? So kung ganoon, fugitive na tumatakbo sa batas, ginamit ng dahilan ng korte. So ngayon, ano ngayon ang mangyari? So dahil doon, na kinansila na ng korte ang passport, ay ang ginawa naman ng DOJ, ang kabastusan ng DOJ ay ganito. Hindi pa nga final ang order ng korte kasi may 15 days pa na pwede mag-apila si Cassandra Leong at saka si Roque. Ibinigay na kagad nila sa Interpol. Nakikita mo yung bias nila dyan. Kung ibang tao yan, antayin mo na nila na magiging final ang desisyon ng RTC. Kung hindi pa final, binigay nila. Kaya ang feeling nila, dahil sa pinadala na nila, nagpadala silang warrant of arrest sa Interpol. At ang Interpol naman, naturally, magbibigay ng red notice. Niluluko nila ni Remulla, ng DOJ, ni BBM, ni John Vic Remulla,
niluloko nila ang Pilipino sa pagpapaniwala na kapag may pinalabas na red notice ng Interpol ay huhulihin na kagad ang tao na may red notice. Mali, mali, mali po yun. Ang bansa po sa Europa, ang bansang Amerika, ang bansang Canada, ang bansang New Zealand, bansang Hong Kong, China, Taiwan, Australia, Malaysia, Indonesia, Japan, South Korea, North Korea, Middle East countries, South American countries, South o the African countries, hindi po sila nanghuhuli ng tao na may red notice sa Interpol. Pilipinas lamang ginagawa yan. Nang ibig sabihin, nilalabag ng Pilipinas ang paghuli kay Digong Duterte just because of the Interpol. Nagaling sa ICC, pinasa sa Interpol. So diyan mo nakita ngayon, kidnapping, makukulong habang buhay itong si Bunjing Rimulya, si Janvic Rimulya, si Eduardo Anyo, si Gibo Teodoro, si Marcos Lacanilaw, si General Nicolas Torre, si General Romel Marbil. Makukulong yan habang buhay kung mawala na ang boss nila sa BBM. Ganun po nakikita ko dyan. So in other words, dito mo naman makikita pati yung mga mainstream, pati mga vloggers nila, nagpapadala pa, nagbubunyi pa, binabalita na nahuli, na aresto si Roque. Yan pala hindi. Ang totoong kwento ay dahil naalaman na ni Roque na ganun nga may Interpol red notice na pinalabas laban sa kanya at merong warrant of arrest laban sa kanya at kinansila ang passport niya. So ang ginawa niya, dahil doon naman siya nag-apply ng asylum sa bansang Vienna sa Austria, ay pinabili siya ng ticket doon sa Netherlands para sumakay ng eroplano papunta ng Vienna, Austria. Nang doon sa loob ng eroplano, ay pinabalik siya, hindi siya pinasakay ng mga pulis ng Netherlands, ng mga Holland police. Hindi siya pinasakay. Hindi siya hinuli, pinauwi siya. So mali po yun sinasabi na hinuli siya. So grabe ng pang-fake news sa mga tao ni BBM, di ba? So ang mga vlogger na balita niyan, mapakapagsabi ka na talagang ay kumakampi kay BBM. So yan ang katotohanan. So nang pinauwi siya, ang isa pang dahilan kung bakit pinauwi siya ng Holland Police ay may nakita na isang parang Pinoy na mukhang military officer at nagbidyo-bidyo. So, hinayaan lang yun ng Holland Police at pinauwi na lang. Tinanong si Harry Roque, "Are you really going to Vienna, Austria?" Ang sagot naman ni Roque sa Tagalog, "Akala ko, persado ako. Kung may pagpipilian ako, ayaw ko." So, kaya pinaalis na siya, pinauwi na siya ng Netherlands Police o Dutch Police. Pinauwi na siya at sabi niya, "Mauwi ka na." Kasi they protected Harry Roque from that Filipino na military ang forma na nagbibidyo-bidyo. So yan po ang katotohanan, hindi po siya nahuli. So ito, pakinggan natin yung interview ni Maharlika kay Harry Roque. Inday Maharlika ha, mangayo lang ko si imo pasensya kay gamiton kong imo nga vlog. Ito. Ito, interview ito ni Maharlika pagkatapos na umuwi si Harry Roque sa kanyang bahay sa The Hague, sa the Netherlands. Attorney Harry Roque na kung saan ibinalita ng lahat halos ng mainstream media na ikaw daw po ay na-aresto sa iyong bahay. Ayan, kita niyo naman ang ganda ng itindi spokes, ikaw na ang magsalita. Ay, naabangan ka. Well, ngayon po ako'y nanananghalian sa isang mukhang mahal na restaurant. Kaya medyo pinapawisan ako kung magkano ang babayad ko dito, no? Pero siyempre, gutom na ako. Ito na ang pinakamalapit na restaurant. So dito na lang kakain. No? Minsan lang naman kumakain sa labas. No? But anyway,
maraming salamat sa lahat ng mga nagpakita ng suporta, lahat na nagpakita ng pagmamahal. Ang aking mensahe po, maraming salamat at hindi po makakalimutan ang inyong pagmamahal at suporta. Pero taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa Dahig, nakikita nyo naman. At ang kwento po talaga ay dito po kasi sa Europa, pag kayo nag-apply ng asylum, meron tinatawag na Dublin Rules. Yung Dublin Rules ay yung bansa na nag-issue ng visa ay ang siyang dapat magbigay ng protection sa inyo. Now, sa kaso ko po kasi, ang nag-issue ng visa ay Austria. Kaya, nagkaroon ng desisyon ng Netherlands na Austria ang dapat magbigay ng protection at kaya nga po, Austria ang dapat ng aking asylum case. Okay. Asylum, no? So, yan po ang mga pangyayari at ako naman po, no, nung sinabi nila na Austria magbibigay ng proteksyon, ako naman po hindi tumututol kasi alam ko naman po na kahit saan ako pumunta sa Europa, ako naman po ay mapapatunayan po yung pagdidikit ng gobyerno ng Pilipinas. So, ang kwento po talaga, nag-book po sila ng flight para sa akin from Amsterdam to Vienna. At ako po ay talaga namang sumakay ako ng eroplano, no? Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, no? Nung at 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon nagkaroon ako ng minor day surgery. Oo, yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly. So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, iti sabi ko, sige. So, nag-alsa-balutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. Sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil sila nagbayad lahat ng aking luggage. Pero mo, in Europe lang to, dalawang tagpo 23 kilos. Pero sa totoo lang, tagsi 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage at 4 na hand carry. No? Sabi ko, ako na nakakita ng ganitong kadami na nalibre ako. No? Pero nung ako'y nakasakay na sa aeroplano, alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng eroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung dinapitan ako at tinanong ako na talaga ka bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Kaya laki-laki na nakitang nalog ko sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan, no? Bakit ko naman sila susuwayin pa, no? 2 beses na ako nakinabang sa universal healthcare nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng universal healthcare. Pero, tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, siyempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yan, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long story short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sinong paniniwala ko? Is sarili kong doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Dinisembark po ako at buti na lang yung mga nagmamahal sa akin, mga Pilipino na mga taga-Hague ay hindi pa ako iniwan sa airport at nagsasama-sama kami ngayon at magtatanghalian na. Yes, folks, kasi 4 hours ago, no, syempre mga nagmamahal sa'yo, sobrang dami, kinakalampag talaga ako. Maharlika, totoo ba yung balita na nadampot ka daw? Ito nga ang sabi ng Billionaire News, I don't know kung nabasa mo na to. Sabi dito, former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested at a residence and is now being held at Schiphol Airport in Amsterdam.
Netherlands, Amsterdam, Netherlands, according to a source. So ang question ko, ang ano ko sa'yo, wala man lang pa question mark, di ba? Parang confirm na confirm. Doon, based doon sa kanyang source. Ang question ko, sa tingin mo, saan nanggagaling itong not only bilyonaryo, ang politiko at iba pang mga news media. Sa tingin mo, saan nanggagaling itong mga source nilang mga fake news? Di dun sa best friend nating Bangag, siyempre dahil dinilihis niya yung issue dito sa BBM. number 4 and number 5 revelation ni Zaldico na meron po 50 billion insertion din itong si presidential son Sandro Marcos, no? Siyempre pinipilit nilang ilihis lahat ng issue away dun sa paratang ni Amy na bangag nga ang ating presidente at saka talagang nagre-reiterate at inuulit-ulit ni Zaldico na talagang ang mastermind sa corruption sa flood control projects ay walang iba kundi ang ating presidente Bangag. So ayaw nila na ang atensyon ay nakatutok sa kanila, so humahanap sila ng panglihis na issue. Sorry na lang po dahil taliwas sa mga pinakalat ninyo, kakain na naman po ako sa masarap na restaurant at hindi nakakulong kaya nang sinasabi dito. Oh my God, kakain ka na naman sa Michelin star. Ay, hindi naman Michelin star. Kasi baka mamaya magugas ako ng plato. Sa Michelin star. Hindi kaya ng powers. Smokes kasi, sa totoo lang, alam mo, nag-uusap tayo na monitor ko ano yung mga galawan mo. Hindi mo ba alam, meron akong invisible tracker na nilagay sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na meron nga. By the way, alam mo naman. Alam ko na, hanapin ko na kung nasaan niyo. Hanapin mo, nandyan na yun sa gamit mo. But anyway, kasi naglabasan yung mga fake news, maraming, syempre yung mga kalaban ng bayan, natuwa dahil akala nila totoo. So ngayon, after that, nag-post ka ng iyong boarding pass. Nung bang nag-post ka ng boarding pass, ng moment na yon, yun yung before ka syempre na kausapin, di ba, na kung gusto mo mag-fly or what, di ba? Right after ng boarding, ikwento mo sa akin yung moment na yon sa mga babayan natin. Yung meron pa kasing, meron pa isang version na nangyari. So, actually, tanggap ko na. Okay, pupunta na ako sa Austria. Kaya lang, nababalitaan ko nga na ang daming fake news na hinuri na raw ako ng mga autoridad at papabalik na ako sa Pilipinas. So, importante na meron akong pruweba na hindi naman ako pabalik sa Pilipinas. Kaya pinicturean ko yung picture ko sa Vienna. Tapos, yung pinicturean ko yan, hindi pa ako linalapitan ng kapitan. At hindi pa ako linalapitan ng airport police. Kasi masunurin naman ako eh. Punta nila ako sa Austria. Sige, hindi naman denied yung petition ko eh. Doon lang ipaprocess ang aking asylum. So, madali naman para purimahan yung aking asylum. Bagamat nangangamba nga ako na bakit talagang atat na paalisin ako ng Netherlands papuntahin ng Austria, no? So, yung pinost ko yung aking boarding pass, yan was immediately before lumapit sa akin yung kapitan at saka yung dalawang airport police. Pero meron palang version na isa pa, na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala, na Pilipino, na maski bago pa ako pumasok ng eroplano, ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Okay. Na, kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ako ng kotse, tapos pinaakyat ako ng eroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nagpicture sa akin na mukhang sundalo o pulis na Pilipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, oo, talagang inapost ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds. At pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yun? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay pruweba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam po ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin na paakyat pa lang ako ng eroplano, merong isang mukhang sundalong Pilipino, pero naka-business class, na kuha ng larawan ko.
at merong video. At kinumpirma sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video nung aking pagpasok ng eroplano. Eh ako naman, iniisip ko naman baka meron lang yon, no? Pero ang description is military looking na Pilipino, no? Well, anyway, yung Pilipinong yun, hindi bumaba ng eroplano, tumuloy. Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon. Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko, ang tagal, pinababa na ako, ang tagal ng mga pulis. Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon. Hindi naman bumaba. Alam mo, Spokes, actually, nung nag-usap tayo kanina, di ba, dapat i-air kita, naka-live ako. Tapos, yun yung in-offload ka na, di ba? So, mayroon talaga tayong kababayan na nakasabay mo dyan sa aeroplano. Mayroon talaga. Ito, may video siyang sinend sa akin. Oo. So, hindi ko alam kung isa yan sa dahilan kaya pinababaan na ako ng Dutch police. Ito muna. Hold your breath muna. Sabi dito, ito sabi ng kababayan natin, kasi sabi niya, nakasabay ko si Spokes dito sa aeroplano. Ang sabi niya dito, sabi ko, nakita mo ba si Spokes? Sabi niya, oo. So, nag-send sa akin ng video. Sabi niya, meron kasi ditong parang police na Pilipino na kanina pa nagmamasid. Sabi niya, I think kaya pinababa si Spokes, Harry Roque, kasi na-detect. Ito, eksakto. Ito na-detect. So, ito sinend niya sa akin. Spokes, sinend niya sa akin yung video mo na palabas sa aeroplano. Hindi ko lang pwede ipakita yung video kasi makikita yung mukha niya. So, I think pareho tayo ng, ang dami kasi nagmamahal sa'yo. May nakasabay ka mga Pilipino doon. So, nakarating sa akin to na ako naman, wala kamalay-malay. Kasi ako masunurin eh. Ang ayaw na ayaw ko kasi dahil kaabogado kong tao, naging human rights lawyer. Duterte, ayaw kong masabi nila na sumusuway ako sa kahit anong batas at kahit anong patakaran, lalong-lalo ng host government ng Netherlands na ang laki ng utang na loob ko, 2 beses na akong pinaopera, no? So, ako naman, tanggap ko. 2 beses sa pinaoperahan sa Netherlands. Libre. Yan ang kakaiba. Sa Pilipinas, sa PhilHealth, walang pambayad sa ospital. Pero doon sa Netherlands, kahit hindi ka taga Netherlands, pag naidala ka sa ospital, libre ang operasyon. Austria. Pero nagtaka talaga ako na biglang tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Sabi ko, syempre, tinatanong mo ko, hindi. Pero akala ko naman, wala akong choice. Eh di nandito ako, sumusunod sa inyo. Pero kung tatanungin nyo, hindi. Kasi yung mga nag-opera sa akin, sabi, wag ako dapat lumipad. Pero yung nga, nagtataka ako, bakit biglang iba yung isip ng mga Dutch police. I think yun na nga, no? Dahil dito na alam nilang hindi nila magagarantiya ang aking seguridad. Dahil hanggang aeroplano, hanggang loob ng eroplano ay merong nakasunod sa akin na kaduda-dudang Pilipino. At ang sabi sa akin, parang gusto din yata bumaba nung yung pulis na yon, yung yan na nga. Yan yung inaantay siguro ng mga police Dutch. Kaya sabi ko, ba't kaya ang tagal nito? Alam ko matagal kasi gutom na ako eh. Sabi ko, tagal naman ito, ba't ayaw pa nitong bumaba, no? Kasi yan eh, 3 silang pulis, 2 bumaba, yung isa na iwan. Tapos sabi ko, bakit kaya, ano kaya inaantay nito? Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yun. Hindi naman bumaba. Hindi naman bumaba. So pupunta na ng Austria, baka, nasa Austria. Siya napunta na Austria. Oo. So, ngayon, itong mga, ang gusto kong, tanong sa'yo, ano masasabi mo sa media na hindi sila nagbe-verify, kaya talagang matag sila talaga sila ang purveyor of fake news. Na without any confirmation, wala man lang question mark na totoo bang na-aresto si Harry. Talagang confirm yung kanilang balita. Well, unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin sa malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hinihingi ko sa ating mga kapatid sa media,
halos ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Na kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, wag mo na ibalita. Spokes, kasi nagkaroon ng balita din na talagang na-cancel na raw talaga yung passport mo. Totoo ba? May nakarating bang notice sa mga law firm mo sa Pilipinas o sa address mo na mayroong letter for your passport cancellation? Kasi puro media news lang, wala yung actual ng cancellation of your passport. Nakita ko na po yung order ng korte na pinakancel ang passport ko. Pero kagahapon naman, ako'y nag-spokes hour at in-explain ko na meron pa yung motion for reconsideration yan. So hindi pa po yan final. At ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako tumakas matapos masampa ang criminal information laban sa akin, no? Kinakailangan ako'y harapin nung nalaman ko na may kaso na. Ang sabi ng korte, unjustifiable daw yung refusal ko to be within the jurisdiction of the court. So ang sabi ko naman kahapon ay meron pa pong motion for reconsideration yan at sa aking motion for reconsideration, ang ididiin ko, ako'y wala sa Pilipinas dahil ako nga ginigipit at karapatan ko sa ilalim ng karapatan ng tao na humingi ng asylum dito sa Netherlands. Spokes, kasi may mga nag-aalala sa iyo dahil nga may red notice ka na, di ba? Ang pagkakaalam ko, di ba wala namang extradition treaty ang Netherlands at saka Pilipinas? Yung red notice po hindi warrant of arrest. Yung gobyernong Bangag, pinalabas lang nila na may red notice si Tatay Digong na parang warrant of arrest. Yun, hindi po. Yan ay isang pakiusap na makapagtulungan ng mga estado na arestuhin ng isang tao. At kung yan na ipapatupad dito sa Netherlands, syempre Dutch police yan, pero alam ng Dutch police na ako nga ay isang asylum seeker at hindi po pwedeng mapabalik sa Pilipinas habang hindi tapos yung proseso ng asylum. Lalong-lalo na ngayon na mukhang nakumpirma ng Dutch police na may banta talaga sa buhay ko at sila na mismo ang nag-akos doon sa Pilipino na mukhang police na kuha ng video at pictures ko hanggang sa loob ng eroplano. Yeah. So paano mo maikukumpara yung status mo dito sa naging status ni Joe Macizo na hindi siya naprobahan, di ba, ng asylum visa. So pero hindi siya na-arrest, hindi siya napauwi ng Pilipinas. So paano mo i-compare yung status mo ngayon sa status ni NPA Joe Macizo? Una-una, hindi po ako nag-found ng CPP-NPA na pumapatay ng kapwa mahihirap na Pilipino, nangingikil at naninira sa buhay ng mga kabataan. No? So wala po akong kinalaman dyan sa CPP-NPA. Pangalawa po, si Joe Macizo po, nung siya ay humingi ng asylum, siya ay tuluyan ng nabasura yung kanyang asylum kasi wala nga dahilan para siya bigyan ng asylum. Hindi siya talaga ginikipit dahil sa kanyang political na paninindigan, siya ay kriminal dahil siya ay pumapatay. At sa katunayan na yung CPP-NPA classified as terrorist groups dito sa Europa, sa Amerika at sa Pilipinas. No? At pangatlo, yung panahon ni Joe Macizo, wala pa kasing Dublin Rules. Yung Dublin Rules kasi talaga, it's just a rule na para walang multiplicity, para isa lang ang hihingan mo ng asylum at yun na yung desisyon kung yan ay approve o hindi, kinakailangan yung bansa na nag-issue ng visa ang magbibigay sa ng proteksyon at pagpaprocess ng yung asylum. So, tingin ko yan yung pagkakaiba talaga. Hindi po ako terorista. Yes. Alam naman natin na itong bangag na administrasyon, gusto ka rin talaga nilang dukutin dyan sa Netherlands. So, let's say for example, itong bangag administration na ito ay talagang maghahanap sila ng way, ng tao, maybe tiwali, no? Na pwede nilang makausap dyan sa Netherlands para igiit itong red notice para ikaw ay dukutin o illegally i-extract dyan from Netherlands to the Philippines. Ano ang magiging mo dito? Ano ang magiging counter or legal way mo para hindi maisakatuparan ng bangag administration yung gusto nilang pagdukot sa'yo dyan na kahit na ikaw ay mayroong ongoing na asylum visa application? Legally impossible po na ako ay mapabalik sa Pilipinas dahil sa Interpol red notice na yan. Legally impossible. Kinakailangan matapos muna yung proseso at magkaroon ng desisyon sa aking asylum.
Ang pwede lang nilang gawin ay dukutin nga ako sa pilitan na mahihirapan sila. Kasi kinancel na nila ang passport ko. Paano nila ako isasakay sa eroplano? Miski naman private plane dito, ini-inspect pa talaga ng immigration kung sinong sakay. No? So hindi guys sa Pilipinas, pwede ka pumunta sa isang isla at doon ka na sumakay na hindi ka mapapansin. No? So sa akin po, talagang magagawa lang din yan sa illegal na pamamaraan at ngayon nga lang po nakakuha na ako ng text dito kung gusto ko raw they can provide me with a secure place of residence, no. I think this confirms na kaya rin ako pinababa dahil nga doon sa Pilipinong nasa eroplano, no, dahil nag-o-offer na sila ngayon ng safe house, no. Well, hindi ko pa alam kung gusto ko yan o hindi, pero ayaw ko kasi na ang buhay ko natatakot ako na hinahanding ako ng mga bangag, no. Hindi ako natatakot sa kanila dahil ako naman, I know that God is my shepherd, I shall not want. Una. At pangalawa, ako'y napapaligiran din mga Pilipino na hindi lang nagmamahal sa inang bayan, nagmamahal din si Tatay Digong at nagmamahal din sa akin. So kanina ba, Spokes, nung nasa immigration ka, dahil tinanong ka nila kung gusto mo mag-fly sa Austria, may nabanggit ba na about dyan sa red notice na yan or na-mention mo or yung immigration, napag-usapan niyo ba yan? Ako na ang naghahanap. Sabi ko, sila kung gumagana pa yung passport ko. Kasi kapag talagang nalaman ko na kinancel ng passport na hindi pa pinalyan, talagang makakatikim sila sa akin. No? Dahil may karapatan ako humingi ng motion for reconsideration at kinakailangan maging final ng order yung decision ng court bago nila cancel yung passport ko. No? So ako mismo ang nagtatanong, mukhang gumana pa rin yung passport ko. So hindi pa rin kanselado yung passport ko. Kasi kung hindi gumagana yung passport, hindi naman kinakailangan ako mag-passport dahil ito naman ay Dublin process na tinatawag. No? Pero at least sasabihin nila na may ganyan. At saka kung merong red notice alert, yung pulis na mismo magsasabi sa akin, tinanong ko, meron ba akong red notice alert? At saka meron din akong sulat sa Interpol. Kung meron ako, wala naman sagot sa akin ng Interpol. So meaning wala pang red notice doon sa Schiphol Airport noon na forward? Wala pa as of kanina. As of kanina. Although meron akong source sa Interpol na nagsasabi na ngayon daw ipapublish ng Interpol yung red notice alert. Pero ang sa akin nga, ulitin ko, wala pong kinalaman yan, wala pong epekto sa akin yan dahil alam naman dito sa Europe na kung gaano ka-importante karapatan ng asylum. No? Dahil dito sa Europe, milyong-milyon ang namatay dahil sa kanilang paniniwala. No? Lalong-lalo na dun sa pangalawang pandaigdig ng digmaan. At yung passport mo, for the record, as of kanina na nasa immigration ka, ay gumagana pa. Oo. Paano nila check yung scopes? Paano ang checking na ginawa? Electronic naman yung ating passport na Machine readable naman yan So kung yan ay kanselado na, they would have informed me. Tinanong ko talaga. Valido pa po ang aking passport as of kanina. So talagang grabe. Ang lupit makapag diversionary tactic itong mga bangag. Kaya nga aking pakiusap, pag po natin lilihisin ng issue ang issue pa rin, sabi ng sariling kapatid ng ating presidente, bangag ang ating presidente. At sabi ng dating chairman ng Committee on Appropriations na nagpahiram ng Agusta helicopter, Bangag Jr. ng eleksyon, ang bangag presidente natin ang mastermind sa pandarambong pagdating sa mga pera na nakalaan sa flood control. By the way, may I believe may binanggit din si Tito Soto, no, sa Senate na parang breaking news niya doon sa loob ng Senado na yun nga ang iyong na ikaw ay na-aresto na. Although may statement na yung DFA secretary diyan na wala pa silang record. So, sa tingin mo, bakit like Tito Soto, no, Senate President, bakit kailangan niyang talagang i-break yon doon sa Senado na wala pa naman confirmation sa DFA? Yung pagka-aresto, na fake na pagka-aresto. Hello? Nawala ka? Hello? Yes, folks. I can hear you. Well, alam mo, si Tito Soto, kapitbahay ko yan. So, ayaw ko makipag-away sa kanya. No? Pero syempre, alam na naman natin kung sinong mga kakampi at kalaban ng bangag administrasyon. At tingin ko, ang layunin is para nga i-divert yung issue. Para malihis ang debate away from bangag na presidente at magdanako na presidente at ilihis nga sa mga bagay-bagay na wala namang katuturan. Gaya ng di umano yung aking mga kasalanang ginawa. Yeah.
So, nakakain na ba kayo? Naka-order na kayo? Hindi pa? Hindi pa, kaya nga sabi ko, matagal pa kaya ito, baka makain Okay. ito Sige lang. camera. Okay, last na lang to. Okay, ano yung overall mong reaction dito sa pasabog ni Zaldi kung nga tungkol kay Sandro at sa pamilyang Bangag? Kaya naman bigla sila nagganitong diversionary tactics at ikaw na naman ang ginamit nila sa kanilang fake news. Well, alam mo, I will address Zaldi. Zaldi, alam mo naman na ang iyong ama ang laki ng utang na loob ko dahil siya kauna-unahang naging kliyente ko bilang abogado. At kung hindi dahil sa break na binigay niya sa akin, hindi ngayon ako Harry Roque. So dahil dyan, mahal na rin kita, gaya ng minahal ko ang ama mo. Ako'y nagbibigay pugay sa iyong katapangan at sa iyong pagiging panibagong bayani na dahil ikaw ay sinisiwalat ang katotohanan na ang kababalaghan sa lipunan natin nagsisimula at nagtatapos sa ating bangag na presidente. The gratitude from a very grateful nation and my personal gratitude. I'm proud to have served your father because he raised a son very well. Spokes, mensahe mo sa mga taong nagmamahal sa iyo, sobrang dami. Talaga yung non-stop yung pag-ring ng phone ko at messages. Mensahe mo sa mga taong nagmamahal at nag-alala sa iyo, nakikinig sila ngayon. Well, nagpapasalamat po talaga ako. Talagang kanina, nung nandun na ako, nakasakay na ako, tinatanggap ko na yung aking kapalaran, pumasok din sa isip sarili. Nawala si Spokes. Spokes, nagdagdag ka, na-mute ka Spokes. Spokes, nawala ka, hindi ka na marinig. Sayang. Spokes, hello? Nawala si Spokes, nakamute mga kababayan. Salamat. Ayan, yan. Ulitin mo Spokes, na-mute ka. Okay. Nawala. Message mo ulit. Okay, well, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal at sumusuporta sa atin. Nung kanina po na naisip ko na mukhang dire-diretso na ako sa Maynila para ikulong ng mga bangag, sabi ko, tatanggapin ko naman ito kung ito talaga aking kapalaran. Pero dahil sa panalangin ng mga nagmamahal sa atin at sumusuporta, malaya pa rin po tayo dito ngayon sa Amsterdam ngayon at maya-maya po pabalik na po sa Dahig. Salamat po at yung pinakita niyong support at pagmamahal, susuklian po natin mas matindi pang pagserbisyo sa bayan. All right. So with that, thank you very much, folks. Ito, yan na po yan, ng kabuuan. Ang aking purpose lang pagpakita dito ay hindi ibig sabihin na sumusuporta ko kay Harry Roque o kay Maharlika. Pinakita ko lamang po yung katotohanan na hindi totoo po yung balita na siya po inaaresto. Yan lamang po. At nais ko lang i-address din itong mga sinabi nito isa, no? Sino to? Si Tison. Si Mr. Tison. Sabi ni Mr. Tison, hanapin ko. Kala ko pa naman makabayan si Toto kasi makabayan po ako. Hindi po ibig sabihin na pag magbalita ka ng ganito, hindi ka na makabayan. Rest assured po, mas makabayan ako kaysa yung sinasabi mong makabayan. Mas makabayan pa ako kaysa kay Heidi Mendoza. Mas makabayan pa ako kaysa kay Cielo Magdo. Mas makabayan pa ako kaysa kay Christian Isguera. Mas makabayan pa ako kaysa kay Kristan. Mas makabayan pa ako kaysa kay Richard Hidarian. Mas makabayan pa po ako kay Insurrecto. Mas makabayan pa ako kaysa kay Vlog Castor Almardin. Mas makabayan pa ako kaysa kay mga banat vice, di ba? Yung mga banateros. Mas makabayan pa ako kaysa yung si Garrett, mas makabayan pa po ako sa kanila. Kasi bakit ang hinahangad ko po ay malinis. Ang malinis po ang hinangad ko para sa kagandahan ng bansa natin. At pinapangarap ko po ng kagandahan na yan ay may paglaban ko sa pamamagitan ng pakikipaglaban kung ano ang batas at kung ano po ang katotohanan. Kaya hindi po pwedeng sabihin na kaya ako ibinalita kung ano nangyari kay Harry Roque ay maka-Harry Roque na ako. Pinakita ko lamang yan para may ipatunayan na hindi totoo yung balita dito sa Pilipinas ng Rappler, ng ABS-CBN,
ng mga mainstream media, kagaya ng Billionaire News Channel, Abante, o kung sino man, na inaristo ko. No? Pati si Vlogcaster man din, nakita ko nagbalita na inaristo na hindi naman pala totoo. Okay? So, I had already said my piece. Nakita ko po yung kung anong nakita ko sa mainstream sa YouTube, kung ano talagang mga ebidensya, ay hindi po siya sapat para sabihin na guilty si una-una si Alice Go, tapos si Cassandra Leong, tapos si Harry Roque. Kasalanan naman po yan ng mga bata ni BBM. Bakit nila tinatago sa publiko ang mga kaso? Dapat ipinapublish nila yung mga kasong mataas ang interest ng mamamayan para malaman kung ano yung kasong yan. Okay? So siguro tigilan na po natin yung galit kayo kay Duterte o galit kayo kung kani-kanino. Unang-una, nadala lamang kayo inyong isipan na yes, maraming namatay sa panahon ni Duterte at natuto naman tayo na ang katotohanan, tumahimik naman ang bayan, wala walang mga tulak at mga siga sa kanto natin nung panahon ni Duterte. Yung nga lang, maraming mga namatay. But then, we cannot put the blame entirely. We have no evidence to show. Maliban sa ating paniniwala, wala tayong ebidensya na magpapatunay na si Duterte ang nagpapatay. Kaya kahit matuloy pa ang trial sa The Hague laban kay Duterte, confident po ako na mananalo si Duterte at walang silang ebidensya para maipakita na si Duterte ang nag-utos ng papatay. Ha? Yan na po ang ating pag-usapan. Let us be truthful. Tanggalin natin po ang ating paniniwala. Ang paniwala natin po, pakilagay niyo po yung pundasyon ay yung katotohanan na nakikita ninyo. Ganun po ang aking sana. Kay Harry Roque, marami akong kritisismo laban kay Harry Roque. But then in this case, kakampihan ko siya. Ito po yung katotohanan. Ang una pong katotohanan na nais kong idiin sa isipan niyo po ay hindi po ginagamit pang-aristo ang red notice sa Interpol. Kamalaking kamalian yun. At kung bakit nila pinapapilit sa isipan ng tao na kung may Interpol red notice na dahil sa warrant of arrest ay pwede nang arestuhin ng tao para po depensahan nila yung ginawa nilang pag-aresto kay Digong Duterte at paglipad sa kanya papunta sa The Hague. Ayoko yun kasi labag sa batas yun. Wala pong batas na ginawa sa ating Pilipinas. Wala pong batas na nakalagay sa ating konstitusyon na nagbibigay ng kapangyarihan para arestuhin ang sinumang Pilipino o sinumang tao na nasa loob ng Pilipinas dahil lamang sa ICC warrant of arrest. Wala pong batas na gano'n. Klaro po ang batas natin. Kung mayroong kayong duda, konsultahin niyo po yung ating konstitusyon. Yan po ang pinaka-matindi na batas. Susundin natin po yung Article 3, Section 1. Yan po pinakamataas na karapatang pantao. Ang karapatan po ng tao na magiging malaya. Karapatan po ng tao na magkaroon ng kayamanan. Karapatan po ng tao na mabuhay. So kung karapatan ng tao o ng Pilipino mabuhay, maging malaya at magkaroon ng kayamanan, ay sinasabi po dyan sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi po yan pwedeng sinasabi ni Fernando po, bukas, erap, di ka na sisikatan ng araw. Hindi pwede yan. Kailangan meron tayong pagbabasihan na panuntunan na ang lahat ng mga sa tingin nating guilty ay dadaan dyan sa proseso. So, kung dinaan lamang ng gobyerno ni BBM, ni Remulla, ni Marbil, ni Nicolas Torre, si Duterte, kahit hinuli nila, dinaan lamang nila sa korte
wala na akong question. Okay na sana yun. Kaya lang hindi nila dinaan. So, ibig sabihin, dahil hindi nila dinaan, nilabag po nila ni Nicolas Torre, ni Romil Marbil, ni John Vic Remulla, ni Boying Remulla, ni Gibo Teodoro, ni Eduardo Anyo, ni Marcos Lacanilaw, nilabag po nila ang Section 1, Article 3 ng Pilipinas na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal application or protection of the laws. Sabi, Tagalogin natin, baka hindi nyo maintindihan. Wala pong sinumang tao ang maaaring makitilan ng buhay, kalayaan, at kayamanan kung walang batas na nagsasabi na ganun nga pwede. At hindi pwedeng pagkakaitan ng patas na pagtingin ng batas ang lahat ng tao. Ganun po yun. Didiin ko lang kasi paulit-ulit na lang kahit sino maging presidente, paulit-ulit na lang nilalabag yan. So, ibig sabihin, kung dahil wala tayong batas na magbibigay kapangyarihan sa Interpol o sa ICC na arestuhin ang sinumang tao, hindi natin pwedeng gagawin yun. Ladies and gentlemen, kapag pumalit po yung gobyerno, ayaw ko namang maging malupit sila. Kasuhan lang dapat. Kung sino kasuhan at ipresenta ang dapat ipresentang ebidensya. Sana medyo resistive na tayo para maproteksyonan din sila. Pero kaya lang, natatakot din ako kung papalit si Sara, sisilihan ni Sara naman na mag-aabuso. Yan ang sana. Kaya patuloy pa rin ako pagkikipaglaban at sana nga, susuportahan niyo ako at kung dadami na po ang aking subscribers, mag-iabot na 10 million, tulungan niyo ako, tatakbo akong presidente. Pag ako ng presidente, magiging patas na ang batas para sa lahat ng Pilipino. Yan lamang po ang aking masasabi. Okay. Magtatawag lang ko sa inyo, ha? Si Pastor Geoffrey Roque. Huwag naman tayo siguro maliban na kung talagang malaking kasalanan at may pruweba tayo kay Bumbong, may pruweba na tayo na nagnakaw ng bilyon-bilyon na pera. At may pruweba ba din tayo na pating anak niya ay nagnanakaw. Pati si Romualdez. So wala akong kimi na mumurahin ko si Bangag, mumurahin ko si Sandro, mumurahin ko si Romualdez. Kaya magiging disente naman tayo sa pagmumura natin. Yung talaga matindi ng ebidensya. Kay Roque, wala pa tayong ebidensya, Pastor Geoffrey Ison. Wala pa tayong ebidensya na nagkamali nga si Roque. Kwento lang yun ng mga makakaliwa. Huwag ka magpapaniwala kila Insurrecto, kila Vlogcaster man din, kung sino pang iba dyan mga vlogger. During if fake news ang Abante Billionaire, yes, na fake news talaga sila. So gusto ko lang maging totoo tayo. Ang katotohanan dito po, ang batas ay pabor kay Duterte, kaya pinaglalaban ko yung batas na bawal arestuhin si Duterte para ilipat. May isa pa tayong batas na gusto ko na ipinaglalaban ko talaga. Dapat pinanindigan natin ang tinatawag na Republic Act 9851. Dapat yan po ang batas na nagpaparusa sa Pilipinas ng kahit sinuman na gumawa ng kasalanan tinatawag na genocide, war crimes, at yung crime against humanity. May sarili tayong batas na nagpaparusa sa crime against humanity. Sa 9851, bakit hindi natin parusahan kakasuhan dito si Digong? Sa Pilipinas. Hindi natin kakasuhan dito si Bato. Bakit hindi natin kakasuhan dito lahat? Kasama ni si dating sekretary si Betaliano Aguirre. Kasama si Albayalde, kasama si Bato, kasama si Bongo, kasama si Sara. Lahat-lahat dito natin kasuhan.
Kasi pag pinayagan natin na ICC ang kumaso, inaamin natin na tayo ay bansa ng mga unggoy. Hindi marunong magbigay ng katarungan sa ating mga sariling biktima. Okay? Yan lamang po ang paraan na matatanggap ng lahat para mabigyan naman ng katarungan yung mga pamilya nung namatayan nung panahon ng tukhang. Yan lamang po ang aking pakiusap. Okay, so magbasa rin ulit ako. Haba na pala. Marami, parang hindi ko kaya. Who is perfect? Number 1, 381. Marilyn Bundok, 8096. Diony Laguador, 4988. King Meriwem, number 1. Tapos si Bobby Admain, 5484. Lucky 9. Tapos si Gregorio Remolta, hi, hello po Idol Toto. Salamat po sa pag-idolize nyo sa akin. Tapos si Oynogod, DDS, mangarap na lang kayo dilat bukas pagising nyo. Yan ang problema po, nagpapalago ng hidwaan kasi tinatawag nyo yung tawag na sumusuporta kay Duterte na DDS. Tapos tinatawag din kayo na PBBM. So, kung pwede lang, huwag na tawagan ng ganun. Kasi lalong magiging loyalista yung mga yan kay Duterte kasi tinatouch nyo na ang pride ng bawat isa. Tanggalin nyo mga bagay na makagalaw ng pride ng bawat isa. Pero sa akin, magalaw sana ng aking pride. Tinawag nyo kong kalbo. Di ba? Okay lang naman. Totoong kalbo naman ako. Pero ang sa akin na masabi sa inyo po, mataas ang aking pinag-aralan para maintindihan ko po ang lahat. So, no good, kawawa man kanor, tate, digong bahala na ko, ano tingin mo pa kawawa? Ang mga ganong mga klase, mga comment ko po kasi, parang wala pa rin basihan na magsabi mo hambog. Bakit kasi maghambog? Ano ang ebidensya mo naging hambog? Yun. Ano naging ebidensya mo? Bakit kawawa? Okay lang yan kasi nakakulong, di kawawa. Ganun lang kasimple. Pero pag sinabi mo guilty, malaking usapin yan. Malaking debate yan kung guilty. Bakit may ebidensya ba tayo na nagpapakita na si Duterte nagpapatay? Wala tayong ebidensya. So, at least, no good, I do believe na narinig mo yung the sounds of reason. Na naniniwala ako na mataas ang pinag-aralan mo, pag-isipan mo. Huwag ka na sana hindi ka na magsalita na gano'n na mayroong kang opinion na wala ring basihan. Ang si BBM, hindi ko mabigyan ng opinion na weak leader kasi wala man ako basihan. Kundi, ang mabasihan ko na may basihan ako magnanakaw. Gano'n lamang po. At saka, addict. Ibasihan talaga ako. Amil TV 4-5 UK. Mayong aga lang from England. Mayong aga man sa England. Kaharodin Kamar. Assalamualaikum. Alaikum Kaharodin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para langon sa mga Muslim CCE sa channel akan. So mga Maranao, mga Maguindanao, Agu Tausug, maray may naat. Marayaw may naat. Maradyaw, maray may naat. Kasi parang Bicolano. Kahawig din ng Bicolano salita ang Tausug. Kasi pag sa Surigao, Maradyaw nga umaga, nga aga. Kung sa Bicolano, maraming nga aga. Okay. So, masalamat kung ikot-ikotin natin ating lingwahe. Ang dami-dami magkapare-pareha mga kalingwahe natin. Walang dahilan para mag-away-away tayo. Noting ganda outdoors. Tama po yan. Magandang halimbawa si Laila de Lima. Yun, I do. Magandang halimbawa si Laila de Lima in the sense na hindi po siya tumatakbo, hindi kagaya ng iba, no? Na ayaw magpa-aresto. Michael Villegas, bakit po siya magtatago si Roque? Hindi naman siya nagtatago. Pumupunta lang siya doon sa diheg para sa kanyang paniwala ay mag-apply siya ng tinatawag na asylum.
Ang asylum po kung sa Tagalog ay isang request na protektahan siya ng bansang iyon laban sa kanyang sariling bansa. Kasi sa teorya na inaapi siya rito sa ating bansa. Nikki D, Michael Biligas, si tanong mo kay Lacson, bakit din siya nagtatago? Tapos Nikki D, dahil nililitis pa lang mabulok ka sa kulungan, kakaintay ng resulta. Yan po naman ang problema ko sa Pilipinas. Dapat mabilis ang paglilitis kagaya ng jury system para marami ang masusuko. Siyempre mabilis ang trial. Kaharudin Kamar, buong buhay ko ito ang pinakademonyo na gobyerno, si Marcos, sobrang sama. Oy Nogo, DDS to tayo, demonyo salot. So ano naman ang tingin mo sa sarili mo? Kung tinawag mo ang DDS na to tayo, demonyo salot, ang marami pong magagaling mga Duterte supporters. Maraming matatalino at maraming magagaling mabuting damdamin, mabuting puso. So sinabi naman baka squatter, may BM resign, bagsak piso, wala pundo. Yan ang totoo, bagsak ng piso natin at walang pundo sa PGH. Yan ang katotohanan. Whereas si Harry Roque, nang pa-opera sa the Netherlands, libre. Kung sa Pilipinas yung patay na si Kwan, mamamatay na si Harry Roque kung dito siya inoperahan. Oy nugod, kalbo, kwento, barbero. Ay, natatawa na lang ako sa kailan ka pa ba magbabago sa iyong isip, Oy nugod? I am appealing to you to be decent in your words. Kaharudin Kamar, talagang magnanakaw ang pamilya Marcos. Marami tayong ebidensya para tawagin natin magnanakaw. Elmer Villadares, magandang umaga Sir Toto. D634, politika yan, tinatarget ng yung mga Duterte at dahil malapit siya sa China, pati mga Chinese damay. Okay, Kaharudin Kamar, paano pag naging Pangulo yan si Sandro Marcos, magnakaw din yan. Ngayon pa lang, di pa siya Pangulo, bilyon-bilyon na ang ninakaw. Tama po yan, Kaharudin. Like Dancer Toto. Jaime Aguinaldo, 8653. Yes, help office. Help Alice you when the tide has changed. Dig the real truth for the sake of honest. The truth disclosure. Rafi Tolpo, 776. May slavery pa. Kaya nagsimula ang US 1777. Actually, meron pa rin slavery pero paunti-unti po siya nawala because of jury system. Marie Flores, B7G. Tapos Jaime Aguinaldo, si Liza Taras daw po ang galit kay Harry Roque at Maharlika. Tama yan. Wardix Alice Go is innocent. Ronald Digayo, Lolo, di mo bayaran ka. Itong mga salita po ay walang pagkadisintihan po yan, Ronald Digayo. Kamag-anak ko pa naman mga Digayo. Ay, ano po, nadismaya po ako sa iyo, Digayo, kamag-anak pa naman kita. Alam ko mga Ilonggo ko ng pamilya kayo. Firibo is for re. Mag-like po kayo para sa algorithm ni Katoto. Salamat po para naman mataas ang algorithm ko. Pastor Jeffrey Tison, alam naman namin hindi ka na naniniwala sa korte tinanggal nga na pagka-abogado mo. Hindi naniniwala pa rin wala. Totoo, aminin ko si Pastor Jeffrey. Talagang wala na akong paniniwala. Ronald Digayo, utot ni mo kalbo. O yun, Ilonggo ka rin pala eh. Pag sinabi yung utot ni mo kalbo. Sana hindi ka ganun, Ronald. Magkamag-anak tayo, kamag-anak kita. Mga Digayo pa, kamag-anak namin ng mga kausing. Arnel Navales, putang ina mo kalbo. Ito naman isa. Kung ganun po salita ninyo, wala pong maniniwala sa argumento ninyo. Sino maniniwala? Kasi wala kayong pang-argumento kundi magmumura lang. Mercy Narvasa Suzuki, 4936. Good morning, Dr. Toto. Grabe talaga ang administrasyon ni BBM. Utak lamok talaga. Buti ka pa, alam mo ang tamang batas. Si Martin Bubo. Yan. Tim Marbs, Abogago. So yan. Sino man abogago sinasabi mo, hindi ko alam. Kung ako man yan, okay lang. Patawarin kita. Jing Onciano. Good evening po, Attorney Sir Toto. Vicky Purple, 02058. Keep safe, Attorney Harry Roque. Tapos Jing Onciano. Mabuhay ka, Attorney Toto. Watching from Bahrain. Ingat po kayo lagi. Kaharudin Kamar. Magdasal lang tayo na sana matapos na ang pamumuno ng demonyo. Sige, Allahu Akbar.
Magdasal tayo kay Allah. During Y9V, fake news ang Abante at Milyonaryo. Opo, Jing Onciano. Magbabalita sila puro mali. Dapat si Bangag ang ibalita nila, total bayad naman sila. Pastor Jeffrey Tison, Hoy Roque, iyo ko na basahin yung mga ganon mo mga patutsada, Pastor Jeffrey. Pero si Pastor Rodi Rabi na lang basahin ko. Good morning, Dr. Kausing, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Tapos si Melba Estrellena, nahuli na yan, bukikang mahalika, isa din, ayun, isa naman masamang salita. Melba, babae ka pa naman, mga bibig mo na lumalabas na mumutawi sa bibig mo po ay kabastusan po. Pangit pakinggan, pangit basahin po. Moonrider, scriptwriter nila si Auntie Claire. Wala na nga, nag-resign na nga si Auntie Claire, di ba? Melba Estrellena, yung Bangag ang tatapos sa inyo lahat dahil nagtatago kayo. Amik TV4, 5 UK, tikalon ka imo, mahalika. Hayaan mo na, hindi po, gusto ko lang kontrahin ka. Hindi po tikalon si Kwan Mahalika. Mga totoo po, mga true news pong bitbit niya. Pasensya na kayo kung hindi kayo kusunada. Ako'y naniwala kay Mahalika na tama po, may basihan po lagi. Na-check ko siya lagi. Pastor Jeffrey Tison, Bustuto, bakit ba naman nagdidisit? Paano na? Hindi po ako nagdidisit. Para po ako sa Pastor Jeffrey, para po ako sa katarungan, para sa kapatasan ng batas. At ang batas dapat nating ipaglaban. Wala pong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga opisyal sa bayan natin na mag-aresto ng tao ng dahil lamang sa ICC warrant of arrest. Pinaglalaban ko talagang hindi po pwede yan. Pasensya na po. Agent 24601, kasi ang Almoranas ni Rocky, kaya di pwedeng yun naman. Mga kabastusan naman po yan. Alam naman natin na bakla si Rocky, pero huwag naman natin bastusin ang pagkabakla niya. Ano na po yan? Discrimination na po yan. Melba Estrellena, nahuli na yan. Wala pa, hindi po nahuli. Rodi Rabi, BBM resign now. We don't like Bangag addict president. Ayaw ko lang addict at saka Bangag siya ngayon kasi ayaw niya magpa-drug test. Bahala siya magsasabi. I will not believe in him when he says that he is not an addict. Mario Flores, V7G. Mga Marcos nga nag-asylum din. O nga, sa Hawaii nag-asylum din. Di nga natiis sa Pinas noon. Wala talaga justice pag ikaw ang kalaban ng gobyerno. So, Cabaldo, 6536. PBM like father, like son. Tapos si Jaime Ginaldo. Yes, Alice Go may be innocent. Just doing big buzz business in the Philippines. Just happen na Chinese siya. Kung Briton, it happen na baka wala lang. Okay, sa maga kasi ang Almoranas, hindi naman po Almoranas, wala naman natin Almoranas si Roque. Hindi natin alam. Kung yan ang dahilan ng paopera siya, baka pwede. Pero hindi ko alam na yan ang sakit niya. Pastor Jeffrey Tison, kala ko pa naman makabayan. Makabayan pa ako, rest assured. I'm more makabayan than anybody here. Mercy Narvasa Suzuki. Iba sa Europe, libre ang ospital at gamot, hindi tulad ng Pilipinas, puro pagnanakaw ginagawa. Tama po kayo. Naalala ko, tinanggal ang budget ng PhilHealth, tapos tinanggalan na 90 billion ng PhilHealth. Pagkatapos, ibinuhos yung mga budget na kinuha doon sa pagpagawa ng flood control project. Ano nangyari? Na-control nila ni Bungbong lahat. Buntilaw, mga budol, you ought to be jailed forever. Dapat yung dalawang itong dalawa na to hinuhuli. Sino po yung dalawa na yan, sir? Kirtas, Huntan, Ansoris. Basta maghintay ka lamang. Anisito Danasos. Ay salamat naman, ligtas po kay Attorney. Berio Garcia. Maghintay ka lamang. Robert Salazar, B6N. Bangag ha. Ang onbre. Sige, ayaw mapauwi. Kirtas to Ansoris. Kung hindi ngayon ang panahon. Okay, Robert Salazar ngayon lang na fake. Ngayon sila na fake. Palagi na po sila nagpe-fake news eh. So Marilyn Bondok, Tony Tibay, kasinungalingan. Robert Salazar, bayanin ako. Sino pa? Si Kibini
R485. Tapos si Ana Centenera, Distor, 1450. Just a Matter of Time. Marcelo Doliente, Birds of the Same Feather, Flock Together. Tagalin mong S po ang tamang grammar. Birds of the same feather, flock together. Wala pang isang flock. Tapos Robert Salazar, B6N, bangag kasi yun. Berio Garcia, bakit hindi po kayo uwi dito sa Pinas para malaman po namin? Well, ang paniwala po ni Rocky ay pinipersecute siya rito. Sabi naman ni Kertas to Anzores, sobra dami, wala naman mamahal sa'yo. Uwi ka na, hindi na kami galit. Jaime Aguinaldo, yep, these two, Maharlika, et al. Are modern hero, power to them. Justin QFGH, Justice, bilang na oras nyo. Well, kung ano man ang sinyo mga opinion, I just hope so na maging fair sana kayo. You are capable of to become fair in your opinion. If fair, ang ibig po sabihin ng fair, nakabase naman sa katotohanan na pangyayari. Huwag naman tawagin mo siyang weak o di kay kawatan na wala namang basihan, di ba? Parang gano'n lang yan. Ana Centenera, you're a fugitive and have to face justice. Stop playing the victim. Fugitive po siya kung tama ang pagkakaso sa kanya. Pero ayon sa kanya, inimbento lang ang kaso laban sa kanya. Kaya if that is so, then you are not a fugitive. You are only fighting for your right. Mercy Narvasa Suzuki. Mabait yan si Atty. Roque, na-meet ko siya sa The Hague. So, Ana Centenera, Distor. At never nanggaling sa gobyerno na siya ay naaresto na. Nanggaling po sa gobyerno, inanunsyo ng mga tauhan ni BBM. Kaya nga doon nanggaling ang mga balita ng mga mainstream media. Rogelio Tapado, ibang klase ka talaga to. Salamat po. Ana Centena Distor. Ang sinabihan na nila ang Interpol, so it's just a matter. No, wala po. Do not believe in that statement of the people in the government that whenever a red notice are given to Interpol and if Interpol receives the red notice, then the person subject of the notice shall now be arrested. No, there is no such thing as arrest kahit saang lugar po sa buong mundo except Philippines. Gano'n lang po. Ana Centera, ang sinabihan nila ng Interpol, so wala po, huwag kami nawala yan. Fake news po inyang mga aristo Interpol. Bibim Sara corrupt. Tapos Loida Iranes, buti naman dinanalo nila si Per, salamat sa mga bansa sumusunod sa tama. Tony Tibay, dalawa lang ang nagmamahal kay Roque. Bading, yung kausap niya kanina si Sara Saltik. Huwag naman. Ngayon, bakit no Saltik tawagin Saltik? Yan mga salitang word, mula ngayon hindi na ako magsasalita ng walang basihan. Paano ko tawaging bangag? May basihan ako. Paano tawaging Saltik? May Saltik pa, may basihan pa. Kung ako tanungin mo, walang basihan na may Saltik siya. Pag sinabi niyo po kasi na Saltik, may sira ulo, di ba? So, do we have medical evidence to prove na examine siya ng psychiatrist? Di ba wala? Mercy Narvasa Suzuki, I'm proud of you, Dr. Toto. Salamat po, Mercy. Marilyn Bundok, BBM Bangag. Okay lang yung BBM Bangag kasi may ebidensya na tayo. Ayaw niya magpa-hair follicle test. Di bangag siya. Lalaine Torre Nueva, answered prayers, folks, God is with you. Salamat, Dr. Toto. Patas ka lang. Nelson Laher, itong mga nagsasabi na bakit hindi uwi si Harry Roque, mga tuta to ni Bangag kasi alam naman nyo na ginigipit ng adik na gobyerno si Harry, tapos pauwiin nyo, mga siraulo kayo. Okay, PBM, Bangag, Kawatan, pwede kong tagapin siraulo kayo kasi nga ang sinusuportahan ay walang basihan sa katotohanan at sa katarungan at sa batas. Carlito Malaluan, Attorney, isa ka namang DDS, marami na nakalada. Kahit natawagin mo ko DDS, wala akong problema, Carlito. Ang pinaglalaban ko lang katotohanan. Ano kung DDS, kung talagang DDS tawag nyo? Well, I don't care about it. Kasi bakit? Kung anong masama sa DDS? Tell me, anong masama sa pagiging DDS? At tell me naman, anong mabuti sa hindi DDS?
Margie Balao. Good evening, shout out. Host working from Abu Dhabi. Wow. Sana maging lagi kang mabuting gawain mo dyan para kumita ka ng para sa pamilya mo sa Pilipinas. At Maxi Uzman, kitang-kita talaga ang kasinungalingan ng government natin, lalo na ang mga mainstream media para lang malihis ang issue sa corruption nila. Tama. I do believe so much na yung palabas ito kay Harry Roque ay sinasamantala nila para maalis naman ang isipan ng tao sa mga pamimigay ng pangungulikta ni BBM ng 2 billion naman mula kay Saldico. Danilo Thailand, naimbang bigat, Engineer Dr. Atty. Toto Kausik and family present. Salamat po. Robert Salazar, BBM, sure ka mananalo, digong nyo. Margie Bilaong, tapos Dan, salamat po. Rachel Sangria, Duterte, the best president forever and ever. Robert Salazar, parang si Bato pala ito, walang kakamutin. Busy face, kahit pa may red notice kung ayaw ng administrasyon makipag-cooperate, walang magagawa ang Interpol. Amik TV45 UK, padayon lang Dr. To, just stand up for the truth and what is right and lawful. Saludo, malaking bagay ang mga vlogger na maalam sa batas, na objectively discusses things. Okay. Dionel Laguador, 4980. Lumalabas na ang plano ay piliting mapunta si Harry sa Vienna para doon hulihin ng mga tao ni Bangag. So, Rogelio Tapado, masalamat po kaka 4336 na imbang kwan. Ay, maya pa bengi, maya pa bigyan, abak, Rogelio. Huwag namang mong lituhin ang taong bayani. At taong bayan, hindi po natin nilito ang taong bayan, Rogelio. Binibigyan natin ng liwanag. Kasi mga claim-claim na mga iba rito na naaresto na, hindi naman tutok na aresto. Si Rogelio Kakatapado, magkaso katuto para magkaalaman. Doon kaibigan mo ko ngayon, galit-galit na galit ka sa akin. Lawakan mong isip mo, laliman mong isip mo, kaka, para naman maayos naman po ang pananalita mo. Okay? Q. Lakhoy, ang daming pinatay sa tukang di man lang dinaan sa due process. Sino bang nagdadaan sa due process? May mga murderer ba na nagpapadaan sa due process? Ibahin mo sitwasyon, kung hulihin mo para sa kaso, mag-due process ka. Pero kung papatay ka ng tao, walang due process doon ka makikita. Kasi pumapatay ngayon, di ba? At sino bang pumatay? Si Digong ba? May ebidensya ka ba na nagpatay si Digong? Wala. Ang ebidensya, makikita mo na ng patay dyan mga pulis. So ano ngayon ang connection sa pulis? Sa gitna ng pulis na pumatay at saka si Digong. Well, meron tayong paniniwala na si Digong nagutos. Pero hanggang paniwala lamang yan. Hindi natin po sa realidad, hindi natin makukonvert ang paniwala sa ebidensya para gagamitin mo para i-convict mo yung tao. Okay? Kaya I doubt hindi po makukonvict si Digong sa ICC. Yan po ang aking masasabi na sa inyo. Tapos, Angeli Noah Mall, 5949. Wow, lakas ng loob mo. Sino ka ba? Sino ba yun? Sinasabihin ako ba yun? Darwin Pediasis. Abuso talaga. Efrey Espinosa pala. Natulog ka na. BCBs. Kuwa gave Sara a perfect unmodified score. No anomalies, no red flag. Year 2023 to 2025. Reyes, Frey Espinosa, tangina mo. Sino po ba yung galit mo? Huwag ka naman magmamura dito. Wala naman dapat mumurahin. Maliban lang si Presidente, kinabangag at magnanakaw. Edmundo Libertad, paano namatay na? Hindi rin dumaan sa korte, namatay sa war. Patay na yun eh. Paano mo pa ikundi? Siyempre, ililitisin mo yung mga taong pumatay. Di ba? Ang tanong naman sa'yo, ba't si Duterte ba nagpapatay dyan? Edmundo Libertad. What is your evidence? Where is your evidence? Reyes Espinosa. Kaya di umurad yung Pilipinas dahil sa katulad mong kulto. O, sino ba yung kulto? Hindi ako yun ah. Sabi ni Marilyn Bundok, Dr. To, sana senador ka sa 2028 po. Panalo ka na, attorney. Salamat sa iyo po. Malalaman namin ang batas. Kaya di ka
mawawala sa araw-araw ko pinapanood. Salamat po, Marilyn Bundok. Gamora, inosente po si Attorney Harry. Gawa po ang kaso si Attorney. Gawa lang pala ang kaso laban kay Attorney Harry Roque. Lalain Torinuevo, what's important? Your intelligence in between his ears. Dr. Toto is highly intellectual. Salamat po naman. Nick Reyes, watching from Los Angeles County. So, Ronald Dian Lozano. Ano po? Mas bastos naman po itong salita mo, Ronald. Palitan mo yan. Hindi ayaw kong basahin yan. Sa salitang Ilonggo, sa salitang Bisaya, bastos po yan. So, Domingo Alcanza, 6010. Mag-isa ka na sa Kabaliwan. Ronald, ayun, ugok. Medyo maganda pang ugok pakinggan, pero hindi rin maganda. Yung salita po yan ng isang tao, walang argumento. Ronald, wala ka na bang i-argumento? Ano bang puntos mo? Anong ilalaban mo sa argumento ko? Sabihin mo kay Trillanes, si Trillanes, wala yan. Sinungaling yan eh. Yung sasabi ko na sinungaling kasi unang-una, wala naman yung sinasabi, 150 million binayad ni Digong kay Kaufman. To tell you the truth, I'm much better than Kaufman. Nababasa ko yung mga pleading ni Kaufman. Mas magaling ako na abogado doon, hindi hapak. Paano mo babayaran? 150 million yon? Hindi po katotohanan yon. Ang ICC, pag binasa mo yan, ang lahat po ng akusado doon ay libre ang abogado. At binabayaran po yan ng ICC ng tag 2 million pesos a month. Kaya 2 million pesos a month ang tinatanggap na kinukubra ni Nicholas Kaufman sa pagiging abogado ni Duterte. So, sabihin mo si Trillanes pala. Gamora 1994B. Tama po kayo, sir. May mga trolls, galit sila. Binibigyan ko lang mga trolls, kinakausap ko, binibigyan ko po sila ng edukasyon na sa kanila naman yan kung kukunin nilang edukasyon na binibigay ko o hindi. BCBs, mag-senador ka muna, Dr. Toto, at saplakin mo ang mga useless sa EPAL na yellow senador. Okay, kung mananalo ako, hindi natin alam kung mananalo ako. Paano naman ang biktima ng war on drugs? Kawawa naman sila. Well, kaya nga dito natin kakasuhan sa Pilipinas, Edmundo Libertad. Naintindihan mo ba? Ang Pilipinas may sariling korte. Bakit hindi kasuhin? Isisihin niyo si Bongbong Marcos. Sisihin niyo si Remulla. Bakit hindi lang kayang kasuhan? Okay? Mamamatay na si Digong sa the Netherlands. Promise. Sunod na si Bato. Ayun, nagkwento ka na naman. Wala pong basihan yan. Kasi binasura ka ng Supreme Court ang petition ni Bato. Sabi ng Supreme Court, walang basihan para persahin si Remulla na magbigay ng warrant of arrest. Walang basihan. Kasi hindi naman pwede sabihin na totoo yun eh. Kulay-koy, ang simpatiya nyo kay Digong nyo, paano libo-libong pinamatay niya? Di nga, kasuhan nga rito sa Pilipinas, ano kang kulakoy ka talaga? Ano bang isipan mo? Asan ka ba natuto ng batas? Kaya nagli-lecture ako dito eh. Gamora, marahay na aga. Gamora, buong mundo will love Duterte. Jenaline Isaac, maayong aga. Dr. Toto, malamig ang aga. Diri sa China, may sakit sa sobrang lamig. Wow, magpagaling po kayo. Gamora, we salute you, Dr. Cousin. Salamat po. Rosano Ante, paano naman yung biktima ng mga adik? Yun, pinatay na masaker, bulag pa kayo? Tapos, Nelson Laher, ang mga member ng DDS, wala mga adik, kayo mga loyalista, wag naman ganun. Kaibiganin din natin sila. Kahit na dinidiscriminate ang mga DDS, ipakita ninyo na magalang kayo. Gamora, dapat Muslim ang mga nasa gobyerno. Mula president hanggang mayor, dapat damihan Muslim. Ang problema, si Digong, Muslim din ang lula niyan. Mga Lukman, pamilya yan sila sa Maranao. Tapos, daming kumukontra. Pero marami rin kagusto. Hindi natin maalis ang katotohanan na napakaraming gumugusto kay Digong Duterte. Kaya ilan dapat natandaan ng mga nagtatawag sa kanilang sarili na makadilaw, mga pink, di kaya mga BBM. MG Chairman Calvo, pro matalino at mataas naman pinag-aralan. Working while listening to you, Dr. from Canada. Salamat po, MG Fern. BCBs, gusto ni Amy to redeem the Marcos
name, pero ang gusto niya bangag ilubog ng bansa. Gusto niya hindi ilubog bansa, ang gusto niya magnakaw ng pera. Maharlika is the best hero. Yung may may humahanga si kay Maharlika. Fix 5153, Ronald Yan, Lozano. Tapos Gamora, wala na po, pero mga hospitals, kawawa, pasyente at mga doctors, toto nakita ko na ang liwanag. Dennis Primero, BBM the best lahat, kontra si Raulo. Mango, 6907, pagpabor sa inyo ang batas o decision, i-believe na believe kayo sa bulok na justice system. Hindi po. Hindi pa ako nabibilib, not ever, not once in my life. Pinupuri ko lang kung nanalo ko sa kaso, but then, the best still is jury system. Mili Castro Mayor, hello po. Dennis Primero, BBM the best lahat sa kontra si Raulo. Wala BBM yan. Bangag yan eh. Kawatan pa, Pixie 5153. Toto topic mo naman ang pagtatago ni sino? Batpi. Sino yung Batpi? Bato. Bato pala. Sa sunod na natin, hindi ko alam kung nagtatago siya. Mango 6907. Walang ebidensya due process sa ICC basta gusto kanilang gawing example kagaya ng taong nagsasabing adik si BBM na di na kailangan ebidensya. Tingnan natin. Lampaula Vicente, iwan ko sa utak ng mga Talyanista masama sa pagiging DDS. Gamora 1994 B9F. Tama, ginigipit nila si Atty. Harry kasi puro Duterte. Pixie 5154, Toto, mag-live ka sa December 15. Okay, ano bang meron sa December 15? Most Practical President, EPRRD. John C. 3454, pati si Atty. Inso ay nag-vlog ng fake news live kanina. Mga 10 minutes sabay try, sabay tigil at mura. Ay, mahilig kasi mag-fake news eh. Okay, Inso, nagpipake news ka pala kanina. Magandang umaga po, napahaba ang aking vlog. Maraming salamat po sa pakinig.